For this video, nakatanggap tayo ng tawag sa ating kliyente. Naandar yung aircon nila pero namamatay-matay, nawawala lamig. Medyo may kasikipan yung outdoor kaya kailangan natin matroubleshoot at malaman natin kung anong problema. Bilang isang technician, kailangan mo mag-adjust sa lahat ng bagay, pressure at iba pa. Malaking bagay din may katuwang ka para sa ganito mabilis yung trabaho. Ginandar ang pan. Patay. Buksan mo muna. Pagkatapos pa-clear yung area at mabuksan yung takip ng unit, that's the point. Ako naman yung mag-check ng mga electronic board niya. Dahil inverter unit, bilang isang technician, kailangan matutunan din natin ng mga electronics kaya ngayon mabilis mag-modify ng mga technology. Ako nga pala sa Bensat, pag kulang tayo sa tao, tayo na yung nag-lead ng technician, all-around technician, kargador, driver at iba pa. Three, two, one, go! Hello guys, isang magpagpalang araw po sa inyong lahat. So nakareceive po tayo ng tawag sa isang kliyente natin. Yung kanilang aircon is namamatay-matay, hindi nalamig na maayos. So andito tayo para i-check natin yung unit nila kung anong problema. Medyo masikip yung outdoor unit nila kaya hindi kayo makapagsalansad tatlo. So paisa-isa muna. So habang kiniklear ng mga tao ko, inaantay ko muna maklear nila yung area bago ako pumasok at buksan yung mga takip ng outdoor. So nang chinek ko muna yung kanyang karga, kung ayos pa yung karga. Baka mamaya nagsa-shutdown gawa ng kulang sa karga. So ang unit wala siyang error kaya mahirap mong sundan kung ano yung error code ng manufacturer. So nagre-relay din tayo sa mga error code, malaking bagay doon. So ngayon na-encounter natin is wala siyang error code. So dito mo magagamit yung skills mo. Unang-una ako ginagamit skills and experience kasama ng logical. So sa mga troubleshooting, napakahalaga yung logical thinking. Tapos kailangan diskarte para binabasa mo yung machine and equipment. Nagkakaroon kayo ng parang communication. Yun yung trabaho ng mga technician. Pag matagal ka na sa nagkakaroon ka ng parang communication skills between the equipment and machine. After natin ma-check yung karga na okay naman, that's the point na check naman natin yung mga thermistor, sensor at mga equipment niya. Ang motor. Saan yung AAB niya? Expansion electronic expansion valve. Yung air sensor. Upon checking ng mga parameter niya, mga thermistor sensor niya, EEB, tapos yung connection, yung wiring ng mga motor compressor at saka yung fan motor, so okay naman lahat. So after checking ng mga parameter lahat, connection, electrical supply, tapos testing ulit, so ganun pa rin yung nangyayari sa unit, namamatay, tatakbo ilang minutes lang, tapos namamatay siya, bumibitaw. So that's the point na yung motherboard is check na natin. So guys, tinanggal po natin ngayon yung electronic module board ng outdoor kasi may problema. So maglalagay dito ng thermopaste tapos i-ultrasonic natin kasi medyo nangitim na madumi. So kailangan ultrasonic at meron tayong pyesa sa vlog ko sa isang pag-repair namin i-update namin kayo sir. So doon pa lang sa site, bali din na natin sa shop yung board para ma-double check natin lahat. So sa site pa lang notice ko na yung kanyang capacitor is sira na, weak. So ito yung para sa mga kapwa namin mga aircon technician, kung mga ganito walang mga error, usually check nyo kagad yung capacitor, mostly yun ang sira pag ito namamatay, under siya bago namamatay siya. Busted talaga.
pinalta natin. 2.3 na lang. Ito yung brand new na in-order namin sa isang supplier. Medyo kahirapan nung mag-order nito mga kapatid. 21 microfarad. 21 microfarad, so accurate. So kinabit din natin, dapat mag-raise din siya na 19 to 20. Okay. Okay. So mamaya po ikakabit natin to. Kailangan lang natin maglagay ng thermopaste dito para surely na yung heat sink natin. So after natin ma-replace na yung busted capacitor, so itatabi na natin at schedule na tayo for installation. So paalala na rin pala sa mga MSDS protocol na dapat pag humahawak tayo ng mga electronic board, i-drain muna natin yung electrode sa katawan natin. Wala tayong anti-static na nakakabit sa katawan natin. So mainam na din-drain muna natin yung electrode sa katawan natin para hindi tayo makasira ng pyesa ng mga TFT. So bumalik na kami sa kliyente at kakabitan namin yung repair namin ng board na hopefully sana nalangin din tayo kasi di naman tayo perfecto. So sana tumakbo na. Mahalaga itong thermopaste dun sa kanyang heat sink. Ayan ba yung Thermopaste dito. So napakahalaga rin ng thermopaste doon sa mga heat sink niyan, lalo na sa mga computer din, mga motherboard, CPU mo. Pagka natuyuan ng thermopaste, talaga mag-iinit talaga yung CPU mo. Ganun din sa aircon. So pinabalik ko na rin yung mga cover para matesting na namin unit. So guys, paandarin na natin, lagyan natin ng gauge. So 0 yung gauge natin. Thermometer. Diba? Hindi na. So yan guys, medyo mataas ang karga natin pero observe muna natin. Pero 2.0 pa. So this is 1.5 horsepower. So usually mga 3 to 4 ampere naman niya. Medyo mataas yung karga. So observe muna natin. Mababa ampere, mataas ang karga. So after that, kung nawatakbo na yung unit, nagbawas lang tayo ng kaunti ng karga para lang i-match natin yung ampere at saka capacity ng unit. Hindi po pwedeng tumaas ang karga natin tapos i-match lang na dapat natin pag wala tayong dalang timbangan. So hindi na tayo nag-system reprocess kasi ang ginawa lang naman natin is yung board ng sira. So kumbaga padagdag na lang yung additional freon para lang ma-meet ng unit yung kanyang cooling temperature at desired pressure. So lastly, gagawin natin ng service report sa kliyente natin. I-check ko na rin yung indoor unit para sa data collection. So check natin yung temperature ng indoor natin kung okay na yung cooling temperature niya. Magandang dilag. 1, 2, 3, 4. Magandang dilag. Gusto ko yung nabi. So upon checking na rin, okay na yung lamig ng indoor niya. Una 18, tapos hanggang naging 12 Celsius na lang. So natuwa na rin si customer at nagpasalamat siya. So swerte siya kasi
nagawa pa sa repair yung kanyang electronic board, kasi mga iba talagang replace talaga ng electronic board. So ito yung mga ganito, swerte talaga pag nagawa talaga, at malaking bagay ang tipid ni kliyente. Sa mga end user, pagka medyo mataas ang coat o kaya mga replacement ng motor, compressor, medyo mataas yun, yung mga board gano'n, replacement ng board. So second demotion, ika nga parang sa doktor din na magpapacheck sa ibang mga doktor o mga technician, para sa kanila kanya-kanyang opinion yun at chat checking. Meron kasi minsan kaya ng repair, mga minor lang, pero pagka yung mga major talagang replacement ako talaga. So hanggang dito na lang po, at maraming salamat po, and God bless you all.